Ako si Mang Rolly, jeepney driver ng 10 taon. Dati akala ko ang AI para lang sa mayaman. Pero nang mapakinggan ko ang AI Talks, naintindihan kong para rin pala sa aming mga simpleng tao. Lahat may boses, Mang Rolly. Tinuruan kami ng AI Talks kung paano gamitin ang AI para sa online orders. Ngayon, may mga suki na ako sa Facebook. Sabi ni Voice Master, ang boses ng masa ay boses ng pagbabago. Voice Master, kahit labandera, pwedeng maging AI creator. Kaya ngayon, tinuturuan ko na ang mga anak ko gumamit ng ChatGPT para sa assignments nila. Dati laro lang ng bola. Natuto kami sa AI Talks na pwedeng gamitin ng AI bilang katuwang sa pagtuturo, hindi kapalit ng guro. Ngayon alam ko kung kailan uulan o tatamnan. AI na mismo ang tumutulong sa bukid. Salamat sa AI Talks, natuto akong magtiwala sa bagong teknolohiya. Dahil sa The AI Talks with the Voice Master, natutunan namin gamitin ang AI hindi para palitan kami, kundi para tulungan kaming umangat. Ako si Pocholo de Leon Gonzalez, the Voice Master ng Pilipinas. Sama-sama tayo matuto! Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo de Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipinas. AI para sa masa! Hello! Great day mabuhay mga ka-AI, mga ka-authentic innovators ng Pilipinas! Welcome sa AI Talks with the Voice Master! Season 2 na tayo! Yay! Episode 13 po tayo dito lang sa Radyo Pilipinas! Ako po si Pocholo de Leon Gonzalez, kilala bilang the Voice Master of the Philippines, ang inyong kakampi sa pag-unawa ng teknolohiya, boses ng pagbabago at tagapagturo ng AI literacy para sa bawat Pilipino. Ngayon po ay episode 13 at ang pag-uusapan natin ay cybersecurity at ethics sa panahon ng AI. Bakit ba dapat paghandaan at maghanda ang Pilipinas? Ngayon pong episode na ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang issue. Hindi lang para sa mga eksperto o IT professionals, kung hindi para sa bawat Pilipino na may cellphone at internet o social media. Ito ay tungkol sa cybersecurity, AI ethics at kung paano haharapin ng Pilipinas ang AI revolution. This is the AI Talks with the Voice Master. Your front row seat to the rise of artificial intelligence in the Philippines and beyond. The stories, the voices, the future, all in one conversation that matters. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Alam nyo, araw-araw halos 9 na oras tayong online. Ako baka more than pa. Baka 15 to 16 hours nga no? Sa dami ng mga ginagawa ko, no? Mapa Facebook, TikTok, Shopee, YouTube, ayan, mga banking apps, lalo-lalo na. Halos lahat ng aspeto ng buhay natin ay digital na, no? Pero habang dumarami ang oportunidad, lumalaki rin ang panganib. Tama ba? Nako, alam niyo, kukwentuhan ko kayo. Last August 13, no? O 15. Alam niyo ba na-hack yung Gmail ko? Ako, napakahirap ng pakiramdam. Alam niyo, parang feeling mo namatayan ka. Kasi syempre, lahat ng access ko sa internet nandun eh. Mula pa bangko, mga application, lahat ng mga communications ko doon dumadaan eh. At mga
3 weeks ago, yung Facebook ka naman na na-deactivate, na-disabled. Napakahirap. Kasi karamihan ng mga tao ngayon, dependent na sa kanilang mga, sa kanilang mga online presence, lalo-lalo na ang email address. So, hindi lang ito tungkol sa malware o simpleng scam. May mga AI-generated phishing attacks na rin po, deepfakes at identity theft na ginagamit ngayon para dayain, linlangin, at manipulahin ang mga Pilipino. Alam niyo, napakatindi ng panahon ngayon, no? Ako may sipon. At nako, dami nangyayaring kalamidad mula lindol, bagyo, lalo na sa mga kababayan natin sa Cebu, ha? Ay nako, pagdasal natin ang kanilang mabilisang pag-recover, pero sa nakita ko na matindi talaga. Pero syempre, again, itong AI, napaka-importante matutunan natin, lalo-lalo na yung mga kababayan natin, mga ordinaryong kababayan natin. Alam niyo, ang mga hacker, hindi na ordinaryong tao lang yan. Yung mga hacker, gumagamit ng artificial intelligence. At kung hindi tayo maghahanda, no? Baka pati, bansa natin, pati gobyerno, di ba? Maging biktima ng AI-driven attacks. Wow. Alam niyo, kamakailan lang, mismong si Pangulong PBBM o Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagsabi, kailangan nating samantalahin ang pag-aaral ng AI as much as we can. As soon as we can. Kaya ko bang gayahin si PBBM? Alam ninyo, kailangan nating samantalahin ang pag-aaral ng AI at as much as we can. As soon as we can. Parang tatay niyo yun, Ito ay hindi lamang pahayag kundi panawagan sa aksyon. Ang Pilipinas ay kailangan maging handa hindi lang para makinabang sa AI kundi para maprotektahan ang ating mga mamamayan laban sa mga bagong uri ng banta. Grabe. Ako nga na biktima, kayo pa kaya? High-tech na ako, buti na lang hacker ako. Nahack ko yung hacker. Paano kayo? kaya nga itinutulak ng administrasyon ngayon ang Digital Transformation Agenda kasama ang DICT, DepEd, TESDA, CHED at DOST para ma-integrate ang AI education at cybersecurity awareness mula kinder hanggang kolehiyo, pati kinder. Opo, kailangan para as early as and as young as they can, hindi sila maging kasi alam mo yung araw-araw sabi nga, yung AI ngayon bukas iba na. Si Pangulong PBBM mismo nagsabi niyan. Hindi ito usapin ng future, ito ay now, ngayon. Now. If you own the now, you've already won. Oh, di ba? It's the only time we own. Now is the only time we own. And if you own it, you've already won. At kung hindi tayo kikilos, baka huli na, late ka na. Goodbye. Goodbye sa inyo. Kaya tandaan natin, ang AI ay neutral. Okay? Hindi po ang AI hindi yan basta kaibigan o kalaban lang. Ikaw kasi yan I-reflection mo ang AI mo. Walang masama o mabuti sa teknolohiya. Ang gumagamit ang nagdidesisyon kung paano ito gagamitin. Yung masama, yung mga tao. Yung mabuti, yung mga tao din. Kasi ang AI, sumusunod lang naman yan sa inputs, no? So kung ano yung input mo, yun ang output mo. Gamit ang mabuting layunin, pwedeng gamitin ng AI, okay para, number 1, ma-detect ang cyber attacks bago pa ito mangyari. Totoo yan. Ito nga, ito lang funny thing. Itong, alam niyo ba yung remember, the 5th of November. Mamaya makikita natin yan. Si V4, voice master yon. Okay, yan, magagamit ang AI para magbantay ng mga fraudulent transactions.
Marami dyan mga, ano, no? Mga mandaraya, yung mga nagpi-fishing, mga, ako na, biktima rin ako niyan, yung ano ko dati, yung credit card ko. Abay, nakapag-withdraw ng mahigit 200,000 piso. Hindi naman nakapag-withdraw, nakabili ng computer na hindi ko alam. Lalo na ngayon, di tap-tap na lang, hindi na kailangan ng ID, hindi na kailangan ng pirma. Ano pa ang kayang gawin ng AI? Magbigay ng security alerts sa mga bangko o kumpanya. Oh, talaga? Opo, kasi syempre, yung fraudulent ano yan eh. Pag nakikita, parang sunod-sunod yung pagbili. Ayan, ano na yan, red flag na yan. Ano pa? Mag-analyze ng fake news at misinformation. Ayan. Yan, pag-usapan natin yan. Ang dami-dami ngayong misinformation, lalong-lalo na sa AI. Sabi ko nga sa inyo, depende kung sinong gumagamit eh. Ang AI pinakamakapangyarihang imbensyon ng tao ngayon. Tulad ko, ginagawa ko, tinutulungan ko kayo na ma-identify kung peke o hindi. Kasi if it's good to be true, it is something na sobrang kakaiba, ay mag-isip ka na, AI yan. Kaya hindi na pwede ngayon gamitin ng video para sa for sure sa mga kaso, kasi nga, pwedeng gawa-gawa na lang. Lalo-lalo na ngayon, mga, pati mga pornography ngayon, AI na. Kalain mo yon. Alam nyo, pero kapag kasi ito ginamit ng masasamang loob, eto positive yung kanina, di ba? Pero pag ito ginamit ng masamang loob, kaya rin itong gumawa ng phishing emails na parang legit. Diyan tayo na dadali. Okay? Ito, gumawa rin ng mga fake videos gamit ang mukha ng opisyal o artista. Tulad yan, lately, si PBBM, ginamit yung mukha niya pang attract sa investment. Ayan. So, yung problema kasi wala tayong batas pa rin laban dito eh. Sa mga ganitong klaseng mga panglalamang, panloloko at panlilinlang sa ating mga kababayan. Ano pa? Ginagamit nila ang AI para manghula ng passwords gamit ang machine learning. Oh, pwedeng mahula-hula. Dati mahirap. Ngayon, AI, pwede kang tulungan niya na makapang-hack. Ano pa? Magnakaw ng data at pagkakakilanlan. Yan yung mga tinatawag na identity theft, no? Pwedeng nakawin ng AI. Ako kasi yung boses ko, pinakalat ko na. So, kahit sabi, ay, ikaw yan, hindi, AI ko yan. So, hindi lang yun. Kumita pa ako sa boses ko. Eh, yung mga ibang voice talent, ayaw nila. Ay, wala na silang career. Kasi, imbes na kunin sila, eh di ko mag-AI na lang yung mga tao. Diba? Alam nyo, ito ang bagong larangan ng laban eh. Okay? AI versus AI. Oh, parang baril sa baril, no? Eye for an eye. Teeth for teeth. Tapos, ganun talaga eh. Pag hindi mo kasi ginamit ang AI, talo ka na. Parang kumbaga sa chess, hindi ka pa tumitira, mati ka na! Kaya ayon sa mga eksperto, nasa high risk level ang Pilipinas sa cyber threats sa Asia. Tayo ang pinaka-vulnerable. Kumbaga sa bagyo, tatamaan talaga tayo lagi. Kumbaga sa lindol, tatamaan tayo lagi. Kasi tayo ay nasa ring of fire. At tayo ay nasa path ng lahat ng bagyo mula sa Pacific Ocean. Bakit? Dahil isa tayo sa may pinakamaraming social media users. Pero mababa ang cyber security literacy natin. Parang yung mga tao ngayon. Ilang porsyento at ilang milyon ang kumbaga, anong tawag nila doon? Yung illiterate, no? Functioning illiterate. Nakakabasa pero hindi nakakaintindi. Nakikita, alam yung letra o numero pero hindi alam i-process yung data. Yun yung problema, kabobohan! Yun! Yan ang matinding kabobohan ng educational system natin. Hindi tinuturo ang mga critical thinking. No? Lalo na ngayon, mga pa-TikTok. Alam mo, sinayaw ko yan sa Thailand kasi anniversary nga pala. Happy anniversary sa Creative Voices, 20th anniversary na namin. Alam nyo, sa bawat simpleng
click link o share post, pwedeng may sumisilip na algorithm na kumukuha ng data nyo. Oh, ayun na nalaman yan ha. Marami sa mga scam ngayon, AI generated na. May voice clones na tumatawag na parang galing sa bangko. Hello, is this Mr. Gonzales? Ay, alam niyo, dami-daming ganyan, no? Pag alam ko, hello sir, you are napili po kayo. Anong napili? Sabi ko nga, marami akong pera, hindi ko kailangan yan. Pwede mangutang. Para na itigil nila, no? Alam niyo, may mga fake influencer na nangihingi ng pera o OTP. Alam niyo ba yon? Marami ng ganyan. At may mga deepfake videos na ginagamit sa politika at propaganda. Uy, alam niyo ba, ginamit yung boses ko ng isang kandidato noon, no? Ang pangalan niya, Manny Pacquiao. Oo, boses ko yung ibalik ang bobo sa Senado, number 15 sa balota, Manny Pacquiao. Oh. Abay, di naman lang nagbayad ng talent fee sa mga di man lang kumuha ng tao. AI talaga. Pati yung voiceover na babae. Si Lynn, isa kong yung voice caster ko, yun yung ginamit. Kaya yung ad agency nyo, ha? Kung sino man kayo, hoy! Bayad kayo. Ayan. Alam niyo, mga ganitong klaseng panlilinlang, yung mga ganitong klaseng panlilinlang, dati ay science fiction lang. Pero ngayon, bahagi na po yan ng realidad. Okay? Kasi sa ganitong panahon, hindi pwedeng kanya-kanya tayo. Kailangan nating magkaisa. Diba? Mula gobyerno. Kaya nga, salamat sa Radyo Pilipinas. Binigyan tayo ng airtime, lalong-lalo na. Siyempre, kay Sir Dindo Amparo. By the way, thank you very much ka. Last, kailan ba yun? October 29, naging speaker tayo sa National Information Summit. Sa pangunguna, siyempre, ni DG Kat De Castro, ang napakaganda at napakabait na anak ni Noli De Castro, siyempre. Yan, kailangan magkaisa po ang gobyerno, industry, any industry, at siyempre, kayo mga tao, kayo mga mamamayang Pilipino. Kaya ako mismo bilang the voice master na naging the AI voice master or authentic innovator ay nananawagan sa mga institusyon. Una, DICT, hoy! Department of Information and Communications Technology. Nakakatawa kasi nung November 5, nagtawag kayo, no? Parang in-announce nyo na DDoS, no? Alam mo yung ba ibig sabihin nun? Na may attack. Pero hula-hula lang yan. Hindi kayo sure, di ba? Kaya kayo, palakasin nyo ang cybersecurity framework ng bansa. Responsibility nyo yan. Maglungsad ng mas malawak na kampanya sa AI-driven cyber threats. Tsaka tulungan ng mga LGUs, MSME at ordinaryong Pilipino na matutong mag-secure ng data. Okay? DepEd, Department of Education, isama nyo sa curriculum ang AI literacy at digital ethics. Kaya takot na takot kayo. Bawal mag-AI. Anong gagawin mo? Available yan eh. Mas magaling pa nga sa mga teacher nyo yan. Ngayon, paano nyo papatunayan na mas kailangan ng tao kaysa sa AI? At tama ang sinasabi ng teacher nyo kumpara sa sasabihin ng AI. Ang mga bata ngayon ang magiging target ng mga deepfake at AI misinformation. So yun yung trabaho natin bilang guro. Turuan natin sila kung paano alamin kung alin ang totoo o hindi o gawa-gawa lang. Di ba? TESDA! Hi Ma'am Nelly. Tsaka Sir Kiko. Kanina pala, hi Secretary Sani Angara sa DepEd. Okay. Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Magbigay ng, kayo dapat ng AI Cybersecurity Skills Training para sa mga manggagawa. Kung dati ay call center skills, ang patok, o yung mga animation skills ninyo, na may laki-laki ng pondo, kung ako sa inyo, AI na ituro ninyo kasi mas madali na mag-AI ngayon kaysa mag-animate. Diba? Okay? Ngayon, ang AI and cybersecurity skills na ang susunod na kailangan ng mundo.
So yan ang ano nyo, tutukan nyo. Okay? AI and cybersecurity skills. TESDA, I'm telling you, call centers will be gone in the next 5 years. Kung ayaw nyo maniwala, ay mag-usap tayo 5 years from now. Okay? CHED. Nagtrabaho ako. Alam niyo ba nagtrabaho ako sa CHED? After may Malacanang days. Commission on Higher Education. Okay? Palawakin ninyo ang mga AI and cybersecurity degree programs at research partnership sa mga universities. Alam nyo, ngayon lang taon nagkaroon ng mga AI mga AI program, mga AI courses. Dapat nga 10 years ago na yan. We're so late. Okay, gumawa tayo ng mga AI and cybersecurity innovation labs sa bawat region ng bansa. Okay? At ito, pinaka mahalaga din, yung DOST, Department of Science and Technology. Okay? Dapat suportahan ang mga local AI researchers at startups. Okay? Gumawa kayo ng Filipino AI models na kayang tumugon sa mga local threats at wika. At yun ang ginagawa ko. Siyempre, with the help of 11 labs. 11 labs. Hindi pwedeng puro imported ang solusyon sa problema ng Pilipino. Katulad ng ginagawa ngayon na imported ang blockchain. Mukhang may problema tayo dyan. We're pushing something na hindi pa natin ganong naintindihan. Pero, I commend you for doing that. But at the end of the day, sa dulo natin malalaman kung may problema. Okay? Ito ang bagong bayanihan sa panahon ng AI. Ang bawat departamento may papel sa pagprotekta sa digital na future natin at digital future ng Philippines, ng Pilipinas. Okay? Alam nyo, maraming kababayan natin na naging biktima ng AI-generated scams, ha? Isang overseas worker, nakatanggap siya ng video call, no? Ginamit ang mukha ng asawa niya. Deepfake pala. Nawala ang perang pinaghirapan niya sa loob ng ilang segundo. In a second, boom, wash out ang pera. Alam nyo, meron akong mabalitaan isang teacher naman, ginamit ng scammer ang boses niya para humingi ng GCash sa mga estudyante niya. Ito yung mga kwento ng bagong krimen sa panahon ng AI. Di ba? Kaya mga kababayan, kung hindi tayo kikilos, baka bukas tayo na mismo ang mabiktima. Okay? Kaya tandaan natin, think before you click. Nabalitaan nyo ba yung babaeng, yung may anak na parang PWD? Nagwala siya. Nagwala sa social media. Hamukat-mukat mo, may naklik pala siya. So, syempre, pinagbintangan niya yung bangko. Kasalanan nyo to, dapat ganito, dapat ganyan. Kasi responsible pa rin tayo bilang mamamayan, no? Think before you click. Kahit mukha pang galing yan sa opisina mo, i-verify mo muna. Importante yung verification. Okay? Gumamit ng malakas na passwords at iwasan ng paulit-ulit na kombinasyon. Naku yan, kasalanan ko yan. Alam niyo ba kaya ako nahahack? Hindi ako nagpapalit ng password. Pero ngayon, lagi na. Ito, very important. Enable nyo yung two-factor authentication. Yun yung mga nagte-text sa'yo. Ikaw din mismo yun. Huwag basta magtiwala sa mga taong good to be true na message at mag-aral tungkol sa AI at cybersecurity. Okay? Libre lang po ito sa maraming online platforms. Alam niyo ang Google, Facebook, Microsoft, may mga free training yan. Hindi nyo kailangan magbayad. By the way, mag-ingat po kayo sa mga taong nananakot at sasabihin, magawalan ka ng trabaho tapos nag-o-offer ng kanilang workshop. Especially ang AI summit ng mga kung sino-sinong wala namang alam sa AI noon. Nagaling sa mga networking. Okay? Mag-ingat kayo sa mga yan. Mga scammer din yung mga yan. Alam nyo, pati sa mga proyekto ng gobyerno tulad ng eto, kasi ang ginagawa ko ngayon, no? Nakipag-partner, kausap ko na ang DepEd, Public Affairs Service, that this program, yung AI Talks, will help them to disseminate information and also
through my program, yung AI Education PH, magkakaroon tayo ng collaboration. Okay? Alam nyo, ang AI ay hindi dapat katakutan. Dapat itong pag-aralan. Gamitin at gabayan. Ang teknolohiya ay parang apoy. Pwedeng magluto o makasunog. Nasa tao kasi kung paano ito gagamitin eh. Tama ba? Tama ba? Kaya bilang mamamayan, maging maingat at sa pagbabahagi ng information. So wag niyo mga kukunan yung mga importante at mga dapat hindi ibahagi. Ito pa, irespeto niyo yung privacy ng ibang tao. At higit sa lahat, maging ethical sa paggamit ng AI. Kung gagamit tayo ng AI, gawin nating sandata para sa kabutihan, that's what I'm doing. Ha? Para hindi malinlang ang ibang tao. Ha? Kasi yung iba, ginagamit ang AI para manlinlang. O, alam nyo na kung sino yung mga yan. Basta nakakita kayo mga tao nagbebenta ng AI program na nananakot. Alam nyo na yon. At yung mga iba, alam nyo na, dating scammer na naging AI scammer na ngayon. Alam mo, isang araw makikita natin ang Pilipinas na may AI literate na mga guro, estudyante at manggagawa. May ligtas at modernong digital infrastructure. At may disiplina at ethics sa paggamit ng AI. Ngayon po, ang daming mga gumagamit ng AI sa mali. Alam mo yung, kung pwede nga lang bantayan ko lahat ng alam ko kung AI, tapos nagre-react yung mga tao. Alam nyo, ito po ang layunin ng AI Education PH, AI Negosyo at Certified AI Creators Program. Mga initiative ko po yan na nagbibigay ng tamang kaalaman, values at direksyon sa paggamit ng AI. Ang pangarap ko po ay walang Pilipinong mapag-iwanan sa panahon ng AI. Okay? Kaya mga ka-AI, ang kaalaman sa AI ay hindi lang para sa mga techie. Ito ay para sa bawat Pilipino na may pangarap. Okay? Gamitin natin ang AI para palakasin ang edukasyon, pagyamanin ang kabuhayan at protektahan ang bayan. Ako po si Cholo De Leon Gonzales, ang Voice Master ng Pilipinas at ito ang AI Talks. With the Voice Master, ang kaalaman ay sandata, ang kabutihan ang depensa, at ang disiplina ang tunay na katalinuhan sa panahon ng AI. Abangan nyo ang AI 101 balitang AI at AI and personal interviews. Mga ka-AI, huwag kayong mawawala hanggang sa muli natin pagkikita. AI, bang! Woo! See you later. Good evening. I trust you're having a productive time. Remember the 5th of November. There was once a time when the world was moved by the sound of a single voice. A whisper could spark a movement. A word could change a nation. But in the age of silence and screens, the voice was almost forgotten. Almost. For 20 years, Creative Voices has been the sanctuary of dreamers, rebels, and visionaries, those who gave breath to stories, laughter to heroes, and life to the voiceless. We conquered microphones, shaped characters, and built an industry out of passion and purpose. But now, the stage has evolved. The revolution is not in the streets. It's in the sound waves. It's in the code. It's in the voices that will never fade. I am not here to erase the past. I am here to reignite it, to prove that creativity need not fear technology. For technology, when guided by the soul, becomes art. This is not the death of the human voice. It is its immortality. A new age where every emotion is amplified, every story preserved, every language heard. So remember the 5th of November. For tonight, the world will hear the rise of a new revolution. I am the V for Voice Master, and this is the AI Revolution by Creative Voices, a movement that unites humanity and artificial intelligence through the power of voice.
Introducing Creative Voices AI, the first and only AI voice and dubbing company in the Philippines. A fusion of art, innovation, and national pride, where Filipino creativity meets the future of sound. The revolution begins with your voice. Remember the 5th of November. Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami.